Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Magandang umaga din po. Binabati ko po ang bawat isa ng atin pong mga naimbitahan, mga panauhin, mga bisita. Maraming salamat sa inyo pong pagdalo sa amin pong gawain. Ngayon naman po ay tutunghay po tayo sa kung ano po ba ang salita ng Diyos at ang hatid nitong mensahe para po sa atin. Pero bago po yan ay manalangin po muna tayo. Minsan pa aming Panginoong Diyos, nawa ang aming mga papuri kanina ay naghatid ng kaluguran at ng karangalan sa inyong harapan. Nawa ang lahat ng ito ay naging katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon. Nawa ang mga pusong naghandog nito ay maayos at taimtim at lahat ng ito, Panginoong Diyos, ay pawang ginagawa namin para sa inyo lamang. Ngayon naman ay mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita at buksan at inyo pong bigyang karunungan ang bawat isa. Buksan niyo ang aming mga puso't isipan upang maunawaan naming mabuti ang lahat ng amin pong makikita, mababasa at mapapakinggan. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita at itago niyo po ako sa inyong likuran. At kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang magningning, ang siyang madakila at maitaas sa buong oras ng amin pong gawain. Nawa kumilos ng malaya ang inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at ganun din naman sinusuway namin ang anumang mga pag-atake ng kaaway ng Diablo si Satanas sa pangalan ni Jesus ay wala po siyang karapatan at kapangyarihan manggulo sa amin sa oras na ito. Nawa ang bawat isa ituon ang puso at isipan sa inyo at kayo naman, Panginoon, ang siyang magpala sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng ito ay tanging sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Isa na naman pong taon ang dumating at lumipas. Amen po. Parang kailan lang po, 2023 ng January at ngayon naman ay 2024 na. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa panibagong taon at marahil sa panibagong pasimula na naman po sa atin pong mga buhay. Maraming mga bagay ang dumarating at atin pong nararanasan sa pagtakbo o sa pag-abante ng panahon. No? Ayan na naman, nadadagdagan na naman po ang atin pong mga kaarawan ng isang taon. Nadadagdagan din po sana ang atin pong karunungan bilang mga tao. No? Ang okasyon ng pagpapalit ng taon ay isa din pong pagpapaalala ng panibagong oportunidad na gawin natin ang mga ibang bagay, na matuto tayo sa ating mga pagkakamali at planuhin natin ang mas mabuti ang ating mga gawain. Pero higit sa lahat ng ito, tayong mga mananampalataya ay meron pa pong isang taon. Isa na naman pong pagkakataon para po lumago sa espiritual nating mga buhay, para palalimin ang ating pong relasyon at pananampalataya sa Diyos at ihandog natin ang ating mga sarili sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Bilang mga Kristiyano, hindi lamang po dapat tayo nakatuon ang pansin sa mga bagay na pangmundo o pangsanlibutan, kundi atin pong ituon ang ating pansin sa Kanya na siyang tapat at totoo, hindi lang sa nakaraan, pero pati na rin po sa atin pong hinaharap. Paano nga po ba datin dapat simulan ang taong ito? Bago po tayo bago po tayo unahan ng mga kabisihan po natin sa buhay. No? Gamitin natin ang pagkakataong ito para po manahimik, para po mag-isip-isip sa atin pong mga sarili, paano nga ba natin gustong harapin ang taong 2024. Di natin alam ano po ang nakaabang sa atin. Maaaring may mga kahirapan, problema, nais din natin namang makaranas ng katagumpayan. No? Pero meron din po maaari ng kalungkutan at disappointment po. Ano pa man ang dalhin ng taong ito, mabuting tayo ay bumalik at pakinggan ang salita ng Diyos. No? At planuhin nating mabuti ayon po sa kalooban po ng Panginoon. No? Ang mensahe po natin, ang pamagat po ngayong umaga is pressing on toward the goal. No? Pressing on toward the goal. Mga kapatid, ganun din sa atin pong mga panauhin, lagi po nating maalala, lagi po tayong mapaalalahanan na ang bawat taon ay kaloob po galing sa Diyos. At dapat nating alalahanin
at isiping mabuti kung paano natin ito gagamitin, saan natin ito dadalhin. No? Ang tanong, tunay ba tayong namumuhay para sa Panginoon? At yun po yung ipapaalala sa atin ngayong umagang ito. Una sa lahat, ang dapat nating isipin sa mga pagkakataong ito is that we should recognize the value of time. No? Siguro isa itong universal na punto na katotohanan na hindi na po kailangan ulit-ulitin pero there is merit. Meron pong nadadalang mabuti na tayo ay mapaalalahanan. No? Alam po ng marami siguro ng kasabihan, no, na inimbento lang naman po ng tao, no, wala po ito sa Bible, ano, that time is gold. No? Ika nga ng isang kilalang sumulat po. Ano? And marami, isinimplify po ang ideyang ito sa mas practical na time is money. No? Time is literally can be translated, can be equated to money. And ano bang mahalaga sa buhay ng tao ngayon. No? But more than this measure, time is such a valuable resource that we have. And some would say, many would say, I would say, it is one of the most valuable things we have. Pinaka, hindi lang sa isa siya sa mahalaga, no? Pero masasabi kong isa to sa pinakamahalagang bagay na maaring magkaroon tayo. Bakit? Kasi hindi ito nabibili ng pera. No? Hindi natin ito pwedeng pahabain, hindi din natin ito pwedeng ibalik. No? Yun yung mga bagay kung bakit nagiging mahalaga ang oras natin. No? If time is valuable, then why don't people act that way? Yun yung tanong, yun yung lagi pong question mark. Kung mahalaga ang oras natin, bakit marami hindi natin makitaan na pinapahalagahan nila ang oras nila? No? Many know that time is of immeasurable value, but they do not act accordingly. No? It is one of the things that many people take for granted. No? Binabaliwala nila ito. No? They fail to change their mind, their course before it is too late. No? Of the many regrets people have as they grow older, no, sa maraming kasawian na meron ng tao habang siya ay tumatanda, ang paggamit at pag-aksaya ng oras ang isa sa kung hindi man pinaka malaki nating pagsisisihan. No? Dapat ganito na lang ang ginawa ko, dapat pala yun na lang pinili ko, dapat pala hindi ko na lang ginawa yon, etc. No? Ano ang punto? We must always remember that time is limited. No? Isa po sa mga favorite ko pong natutunan at lagi ko pong ginagawang exercise is that we count the days, we count the calendar forwards. No? Binibilang natin ang oras at ang kalendaryo po natin lagi paabante. No? Kailan lang ay 1999, kailan lang ay 2013, kailan lang ay 2020 pandemic, ngayon ay 2024 na. Lagi pong pataas ang bilang natin. But in reality, ang bawat buhay ng taong naninirahan sa mundong ito, ang oras natin ay pa-countdown. Pababa ng pababa, paubos ng paubos, ang natitirang oras natin hanggang sa araw ng ating kasawian o kamatayan. Alin man ang mauna, kung mauna man ang pagbalik ng Diyos o mamatay po tayo. And the fact is, we don't know. That's always the key, the problem. Hindi natin kasi ito nakikita. Sabi ko po, lagi ko pong gustong halimbawa, I think may napanood po akong pelikula nung bata pa ako, pero ibang konsepto. Pero malapit doon yung iniisip ko, imagine niyo kung ang bawat tao may numero sa noo. Numero ng oras. No? At pinapakita dyan kung ganong katagal pa ang buhay mo. No? Oy, eto, may mga 3 taon pa to. Kita mo. No? Pababa ng pababa ang segundo, nakikita mong nauubos ang kanyang araw. Ay, eto, meron na lang tong 1 oras. No? Parang parang premise, parang isang magandang pelikulang panoorin, kung ano bang dapat gawin ng bida at ng mga karakter sa palabas. But in reality, real life is like that. Sa totoo lang, yun naman talaga ang buhay natin. Bawat isa sa atin may countdown timer sa ulo. Hindi nga lang natin nakikita. Nibilang natin 2024, 2025, 2030, no? Pero ang buhay natin ay
pakonti ng pakonti. No? It seems we only value something when it becomes scarce. No? Tumataas ang halaga, ganun po sa merkado po. No? Tumataas ang halaga ng isang bagay kapag kakaunti na lamang ito. Kaya nga hindi po nakapagtataka, marami at marahil madalas pagsabihan ng mga kabataan, no? Na sabihan sila na huwag mong sayangin ang oras mo. Habang yung mga kabataan naman, pag narinig yun, ay hindi nila talaga lubos maunawaan. No? Bakit po? Because yung young people, they feel that they have plenty of time. Musayangin ang oras mo, hindi, ang dami kong oras eh. Oras nga ang meron ako eh. Di ba? Habang yung mga matatanda na natuto na sa sarili nilang mga kasawian at mga kahirapan ay tinuturuan ng iba na huwag mo sayangin yan. Huwag kang tumulad sa amin. No? If we think that something is plentiful, then it loses its value. No? Nawawalan po ito ng halaga. We are not concerned about wasting it away. No? On the other hand, habang tumatanda ang tao, nare-realize natin na ang oras pala natin ay napakahalaga. At tumataas ang halaga nito habang tumatanda tayo. But in reality, all of time is priceless. All of time. Bata ka, matanda ka, because you don't know for sure hanggang kailan lang ang huli mong hininga sa mundo. No? And the start of another year, ang pagpapalit ng taon po, madalas ay parabang pinagtatakpan ang tunay na epekto nito. Bakit po? Kasi sa pagsisimula ng panibagong taon, we get a reset. We get a do-over. Pwede tayong umulit, pwede tayong bumalik sa simula, pwede tayong magsimula ulit. But the reality is we continue. Magsisimula ka ulit, pero may quotation marks po doon, pero hindi mo naman talaga masisimula na ulit yung nakaraan. Ang pwede mo na lang gamitin ay yung nalalabi mo pang oras sa mundong ito. At ito ay paubos ng paubos. No? We regret missed opportunities, wasted resources. We regret our failures. Liban pa po dito, karugtong ay life is uncertain. No? Napakahalaga na nga ng oras at panahon natin, isang nauubos na bagay po pero ang lalagyan na pinaglalagyan po ng oras na ito ay napaka-fragile, napaka-delicate. No? Tayo po mismo ang buhay natin bilang mga tao, at any moment, no, we might cease to exist. No? At any moment for whatever reason. Pinapahiwatig nito na tayo ay pansamantala lang at meron po tayong mga limitasyon. We cannot be certain about anything in the future. No? Mas lalo pa, hindi tayo maring magmayabang sa anumang bagay sa hinaharap. No? Kahit na hindi natin alam ang hinaharap, maaari tayong magplano, maaari tayong mag-schedule. Malaki po ang naitutulong po nito para po sa ating buhay. Ngunit hindi talaga natin nalalaman kung ano ang mangyayari. No? At marami po sa atin, kundi man lahat ay naranasan na po ito. No? Makes it clear to us the value of time and in effect the value of our short life. No? Kapag ang buhay ay umaabante na walang mga problema po, we tend to again neglect our life. Pero makikita mo na pag dumating ang trahedya sa buhay ng tao, we immediately think of how precious life is. And almost instantly, yung priorities natin ay nagpapalit overnight. No? Kailangan kong kaya minsan hindi na po nakapagtataka na kailangan may dumating na mga panggising sa buhay po natin para maunawaan natin ano ba talaga ang mahalaga. Ano ba talaga ang dapat kong unahin. Lahat ng ito ay maaari po nating ma-apply itong mga to. No? And ang mga katotohanan ito ay universal po para po sa ating lahat. No? Pero higit po dito, ang kalagayan po natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ay dapat po tayong maging responsable sa ating oras at sa ating mga buhay. Hindi lamang po ito, lalong-lalo na sa atin pong na lamang katotohanan, hindi po natin ito pagmamay-ari, ito ay pinagkaloob lamang po ng Panginoon.
Tinatawag po tayo sa mas mataas na pamantayan. Iba ang panukat ng Diyos sa panukat na ginagamit ng sanlibutang ito. No? At dahil nga sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo, ang mga katotohanan na atin pong pinangawakan, ang mga pangakong atin pong inaasahan, ang dapat pong atin pong bigyan ng mariing pansin. Ang sabi nga po sa aklat po ng Epeso, Kabanata 4, 17 hanggang 24, sabi po, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kaunti man lamang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. This is the higher standard all Christians are called to. No? Again, ano po ang pangunahing aral o paalala galing po dito? No? Muli, uulitin ko, ngayon po ay ikalawang linggo pa lamang po ng taong 2024. Second Sunday pa lang po, parang layo na agad, ano? Piling mo ba June na agad? It's only the second Sunday. No? And this is what we should avoid. Yung ganitong kaisipan. Sometimes we think, maaga pa naman. January pa lang naman. No? I have all the time in the world. But in reality, you don't. Paano kung ito na ang huling bagong taon mo sa buhay mo? How would you value your time? How would you have spent it? Would you have prioritized correctly? No? Wala po tayong control sa sirkumstansya nang tayo po ay isilang sa mundong ito. Pero paano ka maaalala sa pagtatapos ng iyong buhay? Maluluwalhati ba ang Panginoon sa iyong mga ginawa? No? Sa lahat ng inyong layunin, sa lahat ng inyong pinlano? No? May malaking benepisyo na atin pong pagtuunan ng atin pong pansin ang mga bagay na ito because it gives us the right perspective. Ang ating pong tutunghayan sa umagang ito ay nasa aklat po ng Pilipos, gaya nga po siguro ng inyong nakita sa atin pong morning devotion. Ano? Ang apostol na si Pablo sa aklat po ng Pilipos sa Kabanatang 3 ay naghatid po ng magandang paalala ukol sa bagay na ito. Magagamit po natin ngayong natawid na po natin ang nakaraang taon at nandito na po tayo sa panibagong taon na sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos dumating sa ating mga buhay. No? Ilang mga bagay po, si Apostol Pablo isinulat po ang liham na ito patungo sa mga mananampalataya sa Pilipos. No? Para sila po ay palakasin, to encourage them. No? Sa kanilang pananampalataya at ipagpatuloy ang kanilang progress sa kanilang kristyanong pamumuhay kahit na hindi nila kasama si Apostol Pablo. Katunayan, si Apostol Pablo ang nagtatag ng iglesia po dito. Siya po ang ginamit ng Diyos para po masimulan ang kongregasyon po doon. At ngayon, sinusulatan niya para sila ay paalalahanan. Ang sabi po sa Pilipos Kabanatang 1, talatang 27 hanggang 28, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. No? Paul was encouraging them all. Even though alam po ng marami sa inyo na si Pablo nung sinusulat ito ay nakakulong. No?
Kung sino yung nakakulong, siya pa yung nagpapalakas ng loob ng mga nasa labas ng bilangguan. Nakakatawa pong isipin, no? But this is true. No? Bakit siya nakulong? Dahil din sa kanyang pananampalataya at sa kanyang layunin, naisin na ipahayag ang mabuting balita sa lahat po ng tao. No? Sa Pilipos, Kabanatang 3, dumating naman po ang isang maliit na bahagi ng babala doon sa mga nabanggit nga na mga kaaway nila. Wala silang kaaway na personal dito, kundi meron po silang isang general na kaaway. Pangkalahatang kaaway. Ano po yun? Kaaway ng Ebanghelyo ni Kristo. Anything that is rejecting, anything that opposes the preaching of the gospel, anything that opposes the truth of God is an opponent. No? Kalaban po sila. Base po dito sa sinasabi ng Apostol Pablo. Ito ang kanyang babala sa Kabanatang 3, talatang 2. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila ay mga taong naghihiwa ng kanilang katawan. No? Pinapahiwatig dito ni Apostol Pablo sa konteksto na maaring o malamang sa malamang ang kanyang tinutukoy ay mga Judaizers po. No? Sila po yung mga pumanig sa relihiyon ng Hudyo, no? Nang hindi nila tinatanggap kung sino si Kristo. Kaya kasama dito ang clue po dyan ay yung nasa huling linya. Naghihiwa ng sariling katawan. Tinutukoy ni Apostol Pablo ang pagtutuli. Ang pagtutuli ibinigay sa bansang Israel bilang simbolo ng kanilang tipan sa Diyos. Ngunit ang mga taong ito ginagamit ang pagtutuli bilang paraan ng paggawa ng mabuti, na para bang sila ay napapawalang sala kung sila ay gagawa o gagawin ang mga bagay na ito. Ang sabi ni Pablo, walang kabuluhan yon at para lang silang naghihiwa ng sarili nilang katawan. No? Ngayon, ang mga sumunod dito, dahil nga sa babalang dumating ito, binalikan ni Apostol Pablo ang ilan sa kanyang mga pribilehiyong naranasan, ilan sa kanyang mga katagumpayan sa buhay, mismong mga bagay na pinagmamalaki ng kanyang mga kaaway. No? Kung ano ang mga pinagmamalaki at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga kaaway, at sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng ito ay walang kabuluhan para po sa kanya, kapalit ng pinakamahalagang bagay, ang makilala si Kristo. Yun po ang kanya sinabi sa verse 4 to verse 11. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Akala ba ng mga kaaway nating ito na magaling sila? Hindi, mas magaling ako. Akala ba nila mas masinop sila? Hindi, mas masinop ako. No? Kung iniisip nino man na siya'y may katwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. No? Parang mayabang ang dating ni Pablo, pero meron po kasing punto at dahilan ang kanyang sinasabi. Tingnan po natin. Verse 5, ako'y tinuli ng 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Eto nga po, balik po natin. Sa verse 5, lahat ng ito, mga pribilehiyong meron si Pablo, wala pa po siyang ginagawa. No? Ito po ang tinatawag po nating privileged birth. Or meron pong isang katawagan ginagamit ang sanlibutan, born with a silver spoon in the mouth. No? Pinanganak ka, mapalad ka na. Wala ka pang ginagawa, mapalad ka na. 8 araw, yan po ang kaugalian ng mga Hudyo para po tuliin, para po ihandog ang sanggol na lalaki. 2 araw, hinandog siya. Sinunod ng kanyang mga magulang ang kautusan. Ako'y isang tunay na Israelita. Hindi katulad nitong mga Judaizers na ito, itong mga kaaway natin na nag-uhudyo-hudyo lang. Ako tunay na Hudyo, sabi ni Apostol Pablo. No? Hindi lang ako basta-basta Hudyo, galing pa ako sa angkan ni Benjamin. No? Which is one of the tribes na nanatili. Sila po yung pinakamatagal na natiling tapat sa Diyos at katutubong Hebreo. No? Ngayon, dumating naman po dito yung kanyang accomplishment, yung kanyang mga pinagsikapan. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. And being a Pharisee during this time was the highest office, the highest position, or the highest status as a teacher of the law one can attain. No? Tuloy po natin sa verse 6.
Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala ring maisusumbat sa akin. No? Ginamit pong word dito sa English is zeal or zealousness. Ganun na lamang katindi. No? Yung paniniwala ni Apostol Pablo sa kanyang ginagawa na umabot siya sa pag-uusig ng mga Kristiyano. Kasi akala niya tama ang kanyang ginagawa. No? Kaya sabi kung kautusan lang, kung yun lang ang gagamitin yung sukatan, wala kayong maisusumbat. No? Tuloy po natin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Lahat ng ito ay walang kabuluhan ngayon dahil kay Kristo. Verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. At lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. No? Lahat ng ito, pawang walang kabuluhan, binaliwala ni Apostol Pablo, kapalit ng lalong mas mahalaga ang pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, tingnan po natin ano po ba ang mensahe sa atin ng Diyos sa umagang ito. Number 1, we should not dwell in the past. Huwag po tayong mamalagi sa nakaraan. Pinagpatuloy po sinasabi po ni Apostol Pablo ang puntong ito sa talatang mga sumunod, sa talatang 12 hanggang 13. Sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Tinutukoy niya yung kakasabi lang niya. Hindi sa nandun na ako, hindi sa perpekto na ako o ganap na ako. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. No? Yan po yung karugtong ng lahat ng sinabi ni Apostol Pablo kanina. No? This was Paul's mindset concerning his life. No? Ang kanyang naisin ay ang kalooban ng Diyos. Pero pinapaalala ni Pablo na hindi pa siya ganap, hindi pa siya perpekto. Marami pa po siyang pinaghihirapan, marami pa po siyang mga struggle sa buhay na ito at kasama na rito ang kasalanan. No? The full glory of the resurrection remains in the future. Hindi pa po ito nagaganap o nangyayari. Dito magandang balanse ang pinapakita ni Apostol Pablo sa verse 12. Yung balanse po ng pananampalatayang pinagkakaloob ng Diyos and yung atin pong response. Balance po yung dalawa. Hindi po pwedeng puro pananampalataya lang, wala ka namang ginagawa. Pananampalataya mo ay patay. Hindi naman puro gawa lang, pero hindi ka naman sumasampalataya. Ang mga gawa ay wala pong kabuluhan. No? Kung hindi naman po nakasalig kay Kristo ang mga ito. Kaya dapat may balanse po sa pagitan ng dalawa. No? Do not dwell in the past, letter A. Remaining in the past hinders and burdens us. No? Kahit mga bata pa po tayo, alam natin na hindi po natin pwedeng baguhin ang nakaraan. Kahit ano pang gawin natin, alam po natin ito. Ang pwede lang natin maapektuhan ay ang kasalukuyan at maaari tayong maghanda o magplano para po sa hinaharap. No? Pero ang mga nakaraan, wala na po yun. Tapos na po ang mga ito. Ngayon, madalas pag binabanggit o binabasa po natin ang Pilipos Kabanata 3:13, binasa yung atin pong morning devotion kanina, madalas ang emphasis po ay nabibigyan pansin doon sa mga pangit. Yung ating mga pagkakamali, ating mga kasawian, ating mga pinagsisisihan, and normal naman po yun. Yun kasi yung mga gusto nating kalimutan talaga. No? Gusto na nating iwan yun at huwag nang balikan. No?
Tama po yun. May katotohanan po doon at kasi pagka doon ka na malagi sa mga ganitong kaisipan, you will stop living in the present. No? Magiging isang paralisado kang tao, no? By the many tragedies of the past. No? Alam mo yun, ito yung mga tao na sa exaggerated na paraan, sa OA na paraan, ay ayaw ng kumilos, ayaw ng gumalaw, dahil nadala na sila, sabi nila. No? Ay dati sinubukan ko yan, nadala na ako, kaya hindi ko nagagawin yan ngayon. No? Whether ang effect nito ay mabuti o masama, some people are paralyzed because of it. No? Ayoko na. No? Kaya't lagi silang doon naiwan. No? Pero ang katunayan sa sinasabi ni Apostol Pablo dito, hindi lamang yung mga pangit, yung mga kasawian, mga pinagsisisihan, kundi kasama din po dito sa kinakalimutan ay ang mga tagumpay. At ang mga atin pong mga atin pong mga achievements, atin pong mga victories. Bakit po? Kasi yun po yung konteksto ng talata. Directly related doon sa una nating binasa kanina, ang marami pong mga katagumpayan at mga pribilehyo ni Apostol Pablo, na kahit po siguro sinong Pariseo ay maiinggit sa kanya dahil lamang sa kanyang katayuan bilang tao. Maaring gamitin ito ni Apostol Pablo. Alam niyo, pwede naman siguro makikipag-argumento ang ibang tao, na pwede naman gamitin ni Apostol Pablo yung kanyang kapangyarihan bilang Pariseo. Ba't pa kasi umalis si Pablo? Dapat doon na lang siya, nanatili na lang siya. No? Kristiyano siya at kabilang siya ng mga Pariseo at doon niya binago magmula sa loob ang mga Pariseo. Some would argue siguro na pwede naman niyang ginawa yon. Dapat hindi niya iniwan yung success niya. No? Pero hindi. No? Hindi po yun ang kanyang ginawa. Lahat ng ito, kahit ang mga magaganda at mabubuti sa kanyang buhay ay iniwan po ni Apostol Pablo. No? Bakit po? Kasi katulad nun, meron pong mga taong namamalagi sa kanilang mga dating pagkakamali at kasawian, meron din po kasing mga taong namamalagi doon sa mga dati nilang katagumpayan. Ganon din po ang epekto. May mga tao so proud of their achievements na hindi na po sila nabubuhay sa kasalukuyan. No? Kapag tinanong mo anong ginagawa niya ngayon, ang lagi niyang sasabihin, oy, naalala mo ba nung ginawa ko yun dati? No? Naalala mo dati, nagsakripisyo ko at nagawa ko ang bagay na ito? 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago. No? Some people have become paralyzed because of their success. No? They disregard the present, stuck forever with their accomplishments. No? Si Apostol Pablo, iniwan niya ang lahat, parehas na mabuti at masama. Religious achievements, virtuous deeds, great success in the ministry, as well sins, missed opportunities, and disasters, all of these were forgotten. They were left behind. No? Because they do not control the present or the future. Tayo bilang mga mananampalataya, hindi po tayo pwedeng mamuhay sa nakaraan lamang. Both good or bad. No? Hindi po tayo pwedeng dun mamalagi. Hindi din tayo dapat pong mapigilan ng ating mga dating pagkakamali. If that were the case, hindi na po naging lingkod ng Diyos mismo si Apostol Pablo. Dahil nabanggit niya, sa kanyang kasigasigan, inusig niya ang iglesia. At direkta dito, dahilan nito, may mga namatay na mga mananampalataya. Hindi pa mananampalataya si Pablo noon. Pero kung yun ang siyang inisip niya magpakailanman, hindi na po siya naging alagad. Sa bawat pagkakataon ng sasabihin niya, ay hindi ako karapat-dapat, ibang tao na lang. No? Paano po magiging marangal na apostol si Apostol Pedro kung hindi siya naka-recover sa kanyang pagkakamali? No? Hindi siya makaahon doon sa kanyang pagkakanulo sa atin pong Panginoong Hesus 3 beses pa. No? Apostol Pedro na siyang tinawag na Satanas. No? Dahil nilalabanan niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Kung yun lang pala ang dahilan, kahit siya, hindi na po siguro siya nagpatuloy. No? Oo, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan at nalulungkot ako sa aking mga nagawa, pero siguro pag usaping paglilingkod, siguro iba na lang.
Ganun ang mangyayari. No? If we let the past govern us. No? If we let our success govern us, wala ka nang gagawin. No? Kasi ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang nasakripisyo, ang dami mo nang napagtagumpayan. Kaya sasabihin mo, kailangan ako pa pang gumawa niyan? Hindi ka na rin po kikilos. Forgetting what lies behind is crucial for us Christians because we cannot let the past control us. No? The failures to paralyze us from doing what is right and the past victories we achieved to cause us to become complacent. Hindi po pwede. Hindi po dapat. Both good and bad, iwan po natin yun. Harapin po natin yung ngayon. Ngayon, ang magandang paalala, letter B, surveying it gives us proper perspective. No? Yung yung mga talatang ito, itong 13 and 14 nasa isang awit po natin yan na kinakanta dati pa, no? Forgetting what lies behind, no? But in reality, we do not really forget anything. Sa totoo lang, wala naman po talaga tayong nakakalimutan because memory and our brain doesn't work that way. Liban na lang meron kang amnesia o iba pang sakit katulad nito. We don't really forget things, no? Rather, katulad ni Pablo, naalala niya ang lahat ng kanyang mga katagumpayan at kasawian, no, na kanyang nagawa. Naalala na, hindi natin yun lubusang makakalimutan. Ang ibig sabihin po ng pagkalimot sa ganitong paraan is that we do not dwell on them. Hindi ito ang nagkokontrol sa buhay natin sa kasalukuyan. Ano man ang nangyari na po at lumipas na po. What we can do and what we can affect is what we are doing right now, what we will be doing in the future. No? Huwag tayong mamalagi sa nakaraan nating mga nagawa, ngunit para mas maging productive po tayo, para mas maging advantage ito sa atin pong lingapin lamang ang nakaraan. Hinahanap ko nga pong pinakamagandang salita. No? Wala po akong nakitang magandang salita po talaga sa gusto kong ideya. No? Pero pinakamalapit na po ang lingapin o sulyapan. No? Daanan mo lang ng iyong mata. Kaya ang ginamit ko po sa English, i-survey mo lang. Huwag ka doon tumira. Hindi ka doon titira, para kang nag-e-examine lang. No? Daanan mo lang ng iyong mata ang nakaraan. At pag ginawa mo ito, huwag mong alalahanin ang sarili mo lamang. Ang alalahanin mo ay kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo lahat ng ginawa niya sa iyo at sa pamamagitan mo. At hindi ka po maliligaw ng landas. Kapag naalala mo ang iyong mga kasawian at pagkakamali, alalahanin mo kung gaanong naging mabuti ang Diyos sa iyo. Kung paano kanya pinakitaan ng habag ng kanyang biyaya at kung paano niya pinaranas ang kanyang kapatawaran sa buhay mo. Kapag naman binalikan mo ang iyong mga katagumpayan, alalahanin mo kung paano ka binigyan ng Diyos ng lakas, ng karunungan, at ng abilidad para mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Sa bawat bahagi at lugar ng atin pong buhay, God should be the primary and the priority, and only He should be glorified. Survey the past so that we can learn from our past mistakes so that we can avoid repeating them again. Survey the past, no? Our past success, so that we can glorify God for all of these victories, so that we can avoid being arrogant and complacent, para hindi po tayo maging mayabang. Rather, we should look forward to the future, kahit hindi po tayo sigurado sa anong mangyayari sa bukas o kahit sa mamaya. Natatakot po ba tayo sa hinaharap? Yung magandang tanong, natatakot ba tayo sa hinaharap? Do we fear the unknown? No, hindi natin alam anong mangyayari. No? Paano kung may panibagong variant na naman ng COVID? Paano kung may panibagong variant na naman ng influenza? Paano kung may mangyaring gera sa mundo? Gerahin ng Pilipinas, etc., etc. Are you uncertain? Are you fearful of the unknown? Ako, para sa akin, I would rather all Christians be excited for the many possibilities and opportunities that God will give us for this year. Huwag kang mamuhay sa nakaraan. No?
2024 na, baka meron pa ring namumuhay dito sa COVID. Wala na po, normal na lang po ang COVID, mga kapatid, wala na po yun. No? I mean, it's become a part of life. We cannot become paralyzed by the past. No? Let us focus instead our eyes ahead. Ano ang inuutos sa atin ng Diyos na dapat nating gawin? Ano ang espiritual na bunga na inaalagaan mo para, anihin sa taong 2024? Paano magiging kagamit-gamit sa Panginoon ang iyong talento, ang iyong oras, ang iyong pagod para sa kanyang layunin sa taong ito? Forget what lies behind and strain forward to what lies ahead. No? At yun po yung number 2 po natin. Look ahead towards the future. No? Inulit ni Apostol Pablo, binigyan niyang emphasis ang ideyang ito sa talatang 14. No? Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. No? Not only are we to look ahead, no? Kasi marami naman talaga nakatungo ang muka, ang mata sa harapan, pero hindi pa rin nila alam saan sila patungo. No? They are aimless. No? Paul gives emphasis on what we should be aiming for. No? Because sabi po dito, meron pong hangganan meron pong goal. Letter A, keep our eyes on the goal. No? Para po kay Pablo, ang hangganang ito ay simple lamang. Makilala si Kristo at maranasan ang kapuspusan ng lahat ng mga biyaya at gantimpala sa darating na panahon. No? Eventually, to experience being perfect in perfect fellowship with Christ forever. That's the goal. Yun po yung hinahangad ng bawat isa sa atin. No? Alam niyo po ba kung bakit attractive ang langit? Ang langit, hindi po yung kalangitan na nakikita, yung langit, kung nasan ang presensya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit siya attractive para sa mananampalataya? Ewan ko po kung ito ang inyong saloobin po But the reality of it is, heaven is not attractive because it is peaceful. Heaven is not attractive because walang masamang bagay na nandoon. Sabi ng aklat ng pahayag, walang kalungkutan, wala nang pag-iyak, pagluha. No? Hindi na tayo mapapagod, hindi na po tayo tatanda, hindi na po tayo magugutom. Kakain tayo for pleasure, not for sustenance. Hindi ka kumakain para mabuhay, kundi kumakain ka para ma-enjoy mo ito. No? Ang puno ng buhay na nagbibigay ng bunga, no? 12 different fruits in a year. All of this is good, all of this is desirable. Lahat po 'yun ay nakakaakit naman po talaga. But you know what truly makes heaven desirable? Kung bakit gustong-gusto ng Kristiyanong makarating sa langit? Kasi nandoon ang Diyos. Kung ang langit ay langit, kung paano natin dinidescribe sa Biblia, pero wala doon ang Diyos, ayoko pong pumunta doon. Kasi wala yung presensya ng Diyos doon What makes heaven heaven is God and His presence. And that is what's important for us. Diba? I mean, yun dapat. Kung ang langit wala pong Diyos, I wouldn't want to go there. Ayoko po. Wag na lang. Thank you na lang. No. Heaven is attractive. Heaven is our goal because of God, because of the Lord Jesus Christ. Gusto kong makapiling siya, gusto kong makasama siya, gusto kong makausap siya. Hindi katulad ngayon. Alam mo yon, yes, nakakapanalangin tayo, pero doon makakausap ko siya, mukha sa mukha. Makakapiling ko siya. No? Ang Diyos na matagal ko nang pinaglilingkuran ay makakasama ko na forever. Ang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay ay makakasama ko na forever. That's what makes heaven desirable. Kung bakit yan yung goal ni Paul. Kasi doon makakapiling niya si Kristo magpakailanman. Ulitin ko po, verse 8 to verse 10. Balikan po natin. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga.
ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinilagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. No? Kasi hanggang doon lang ang limitasyon natin sa kasalukuyang panahon. Makilala siya ng lalong lubusan habang tayo ay umaabante sa buhay. Pero darating ang panahon na makakapiling na natin siya. Sabi niya, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. No? For what? So that he can be with his Lord forever. Ito ang dahilan kung bakit kinalilimutan at kinaliligtaan ni Pablo ang lahat ng meron sa kanyang buhay, mabuti pati na rin ang masama. This is the singular reason. He is willing to endure pain, to endure suffering, and even death. Sinusulat niya ito. Remember, sinusulat po niya ito habang siya ay nakakulong. No? Ang sabi nga niya sa Pilipos Kabanatang 1, 20 hanggang 21, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Wala po siyang takot kahit sa kamatayan. No? Kahit matapos ang lahat ng kanyang naranasan, mabuti, pati na rin masama, ang hangganan na hinahabol, na tinutungo ni Apostol Pablo ay hindi po nagbabago. Ngayon ang tanong, what are our goals this year? Anong mga layunin natin para sa taong ito? Yes, marahil marami sila at depende ba sa kung anong tema ang pinag-uusapan. Maaaring may plano tayo sa pamilya, sa komunidad, para sa ating sariling pag-asenso at paglago, no? For positive changes in our life. No? Mabuti at wala pong masama sa mga bagay na ito kung atin pong isasangguni sa kalooban ng Panginoon. Pero bilang mga mananampalataya, pinapaalalahanan po tayo ngayong umaga that everything in life is governed by one singular truth: to be more like Christ for the glory of God. No? Sabi po sa Efeso Kabanata 4:13, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So ang ibig lamang pong sabihin nito, nasan man po tayo, ano man ang ginagawa natin, kailanman, anong oras man ito, ang layunin dapat po natin ay hindi po nagbabago. We should not be aimless or directionless in life. Kung bakit marami pong oras at buhay ng tao ay naaaksaya. Walang direksyon. Umaabante nga sila, pero hindi naman nila alam kung saan sila patungo. No? Sa dati nating buhay, nung tayo hindi pa po nakakilala sa Panginoon, ganon din ang atin pong lakad. Pero sa panibagong buhay na pinagkaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, dapat pangunahan tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Alalahanin nating lahat ng ginagawa natin ay dapat meron pong dahilan. Muli, sa mababaw na paraan, ginamit muli dito ni Apostol Pablo ang larawan ng paligsahan. No? Kasi specifically, yung translation na ginamit po, no? Yung English na word na ginamit, he is running towards that goal for the prize. Para doon sa premyo, para doon sa gantimpala. No? Ginamit na sa ibang pagkakataon ni Apostol Pablo ang pagsasalarawang ito para ipakita ang kaseryosohan ng isang manlalaro sa paligsahan sa kanyang gagawin. Ang isang mananakbo ay hindi po tumatakbo para lang sabihin siya ay tumatakbo. Ang isang tumatakbo ay meron pong layunin sa kanilang isip. And in a competition, that goal is to win. Meron silang goal na hinahabol. No?
Yan ang pananaw ni Apostol Pablo sa kanyang buhay kasama ng Panginoong Jesus. No? What is the prize? For Paul, there was no greater thing to be in perfect fellowship with Christ Jesus. Yun yung focus niya. That's the goal. It never changes. Hindi po nagbabago yun. Kaya ano man ang mangyari, at ano man ang mga nangyari sa buhay niya, no? Dumating kahit ang mga pisikal na paghihirap niya, no? Hindi siya lumayo, hindi siya nalihis doon sa kanyang layunin. No? Dead set on that goal to be with Christ. No? So ano naman po ang dala nito sa atin? Letter B, let us plan for our spiritual progress. What do you look forward to this year? Huwag mong tratuhin ang taon na ito like any other year. Any other year is not like every other year. No? Kaya nga di ba? I mean, sa lahat ng sinabi ko po, di ba kung bakit ang dami pong nalulungkot sa nangyaring pandemya nung nakaraan. Kasi literally feeling ng maraming tao, baka marahil kahit po marami sa atin, feeling natin ninakaw yung oras natin. It was taken away from us. 2020 ang daming plano, no? Daming mga nakaset na lakad, no? I remember that was the year na meron po dapat youth camp ang atin pong church come April or May. Nakaset na po 'yun, no? Naglahong lahat. Parang ninakaw sa atin, parang kinuha, hindi na binalik, and then, wow, 2021 na, 2022 na, 2023 na. In reality, hindi po umuulit ang panahon. We just feel that way because, January na naman. Yun yung panloloko. Hindi man nanloloko, no? Doon tayo naloloko, kumbaga. Kasi parang, January ulit. Parehas ang pangalan na January, parehas ang pangalan, pero the time, it never goes back. No? Don't treat this year like any other year. No? Pag na-miss out mo yung year na to, wala na po, hindi mo na po yun maibabalik. No? The message today is a reminder that maybe we have good and worthwhile goals for this year. Yun kung may mga goals ka nga, baka meron po sa atin talaga dito, wala pa talagang layunin o goal. O eto na po yun, eto na po ang hudyat, eto na po ang paalala, no? Na huwag nating hayaan maaksaya ang anumang sandali. Ano man ang goal po natin, mabuti man ang mga ito, do not neglect the most important, our spiritual condition. No? Gamitin natin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Every day, every breath is a gift from God. No? Let us get serious if we really, truly desire to grow and bear spiritual fruit. Are we making the most of our time? No? Baka marami pong naka-schedule na po sa ating kalendaryo, pero lahat ng iyon ay panlupa lang ang binibigyan natin ng atensyon. No? Are we making the most of our time? If we are, then our actions should reflect it. No? Choose to grow. Piliin mong lumago. Piliin mong lumalim sa iyong pananampalataya ngayong taon by being serious in your devotion and prayer time. Choose to grow by being mindful of the church gatherings. Kung dati lagi kang absent, kung dati lagi kang late, pigilan mo na, tigil mo na, tama na. Tama na ang oras ng pagluloko at pagwawalang bahala. No? Diba? Choose to grow by taking the step to serve God in the ministry. Meron po dito, di pa rin po desidido. Hindi pa rin po kumbinsido. Dapat ba akong maglingkod? Baka naman kasi ganito. No? Ikaw na tumapos ng buong kwento sa utak mo . You will never know unless you take that first step. No? And ito nga yung point ng mensahe. You're not getting younger, kapatid. No? Naalala ko lagi pong nababanggit ng atin pong senior pastor. No? Kahit nung bata pa po ako, naririnig ko na po ito sa church. Sa lumang church. Kailan ka maglilingkod? Pagka uugod-ugod ka na. Pag matanda ka na. Pag hirap na ang tuhod mo.
paghirap na ang paa mo, no? Kailan ka maglilingkod? Yun ang ibibigay mo sa Panginoon. Yun. Yun ang kapalit ng lahat ng biyaya, lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa atin. Paano, pastor, yung mga matatanda na, wala na tayong magagawa. Hindi naman sila ang tinutukoy ko sa puntong ito. Ang tinutukoy ko ay yung mga bata pa, mga malalakas pa, mga nasa prime ng kanilang buhay. At salamat sa Diyos, sa ganyang edad, nakakilala tayo sa Panginoon. No? Kayo ang tinutukoy ko dito. Huwag kayong magturo sa iba. No? Choose to grow by taking the step to serve God in a ministry. Choose to grow by being visible and vocal about your faith. Baka naman matagal ka ng secret agent na naman. No? Walang nakakaalam, walang nakakakita na ikaw pala ay Kristiyano at mananampalataya. No? Proud na proud ka pa, para kang 007, James Bond. No? Hindi nila alam na ako'y mananampalataya. At hindi nila ito malalaman kahit kailan. Tigil mo na yan. Choose to be visible and to be vocal. Ano sabi ni Christ? Hindi ko na po sinulat yan. Sabi ni Christ, no? Kayo ang asin at ilaw. Walang nagsisindi ng ilaw at nilalagay ito sa ilalim ng kama o sa ilalim ng takalan, no? Sa ilalim ng takip. When you light up a light source, it is to make everything else visible around you. No? Choose to grow and let God use you mightily according to His purpose. Kailan mo kinausap ang Diyos at sinabi, Lord, anong bang gusto niyong gawin ko? Anong gusto niyong bigay ko sa inyo? Anong gusto niyong ipaglingkod ko sa inyo? No? Choose to grow by obeying His command and make disciples, bringing the gospel to many more people. No? Marami po, kahit sa sanlibutan ito, ay meron din pong mga plano at layunin sa pagsisimula ng taon. Pero sa mga darating na mga buwan, yung mga layunin at planong iyon ay mabilis na makakalimutan. No? Huwag nating kaliligtaan na hindi po dapat tayo maging emosyonal sa bagay na ito. Dapat tayong maging intentional. No? Pag emosyon lamang, excited sa simula, tatama rin sa kalagitnaan. Huwag maging ningas kugon. Huwag po sa umpisa lamang. Do not plan for failure. Plan for the victory in Christ. Matapos ang mensaheng ito, huwag niyong hayaan na yung pagiging maaga o yung kaagahan ng January ay lokohin kayo. January pa lang naman. January 14 na po. Bukas kalahati ng January ay lumipas na. Huwag niyong hayaan na maloko kayo ng ganong kaisipan. No? Meron namang mamaya, meron namang bukas, meron namang next month, mabilis po yung dadaanan ka. No? Don't let another year go by and be consumed by the not important things of life. No? Basahin ko po yung aklat ng Kolosas, Kabanata 3, 1 hanggang 4. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Meron akong 4 na P para po sa inyo ngayong umaga. Hindi ko na po naisulat eh. Sayang hindi ko po naisulat. 4 na letter P. No? Number 1 is plan. Planuhin na natin. Number 2 is prepare. No? Huwag pong puro plano. Marami dito mahilig magplano eh. Mahilig magyaya. Tapos pag pinalo up mo, wala pong sasabihin sa'yo.
So you should plan. Number 2, you should prepare for your plan. Before we forget, number 3, we should pray. Huwag mong kalimutan, sangguni ang lahat ng ito at ilulog ito sa Panginoon. And lastly, number 4, we should pursue. No? Gawin natin. Yung pinlano natin, pinaghandaan natin, at pinagpray natin, isagawa natin. No? Yan po, para po maging matagumpay ang atin pong buhay. Let us continue to press on toward the goal even this year. Let us entrust to God our life, our time, our effort, our plans. Pag-focus po sa goal, hindi ka po pwedeng nadidistract. No? Do not focus on anything else. Do not focus on lesser things. Gawin mo ang taong 2024, isang taon na ibinigay mo sa Panginoon na mababalikan mo positively. Na para pag nilingon mo ang 2024, hindi ka doon titira, pero pag nilingon mo na ito sa hinaharap, sasabihin mo na, nakakatuwa yung taon na iyon. At marami akong natupad sa aking mga plano para sa Panginoon. Make the most of what God has given us and give Him the glory He is worthy of. Para po sa ating pagtatapos, again, the goal is simple. Make Jesus Christ your goal. No? Ano mang sirkumstansya sa nakaraan natin, mabuti, pati masama, kalimutan na natin yun. Iwan na natin yun. No? At harapin po natin ang kasalukuyan. Let us make the most of every opportunity to strive and succeed for God's glory. Let us make spiritual growth intentional. Forget what lies behind and strain forward to what lies ahead. Pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pagsunod, ibigay ang kapurihan sa pangalan ng Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Yan lamang po at sa pagtatapos po ng atin pong mensahe ngayon, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli ay nagpupuri at nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa araw na ito, sa oras na ito, sa sandaling ito, Panginoon, na nararanasan namin ang inyong kabutihan, ang inyong biyaya, ang inyong kagandahang loob sa aming mga buhay. Ang aming buhay na kami nakatayo dito ngayon sa iglesyang ito, sa bahay-sambahang ito, ay patunay sa inyong kabutihan sa amin. Nagpapasalamat kami, ganon din sa mensaheng amin pong napakinggan. Marahil ilan dito ay alam na po namin, ngunit sa umagang ito ay mapaalalahanan muli kami. Gayon nga sa pagpapalit ng taon, wag naming aksayahin at baliwalain ang mga pagkakataong ding ibinibigay niyo pa po sa bawat isa sa amin. Lubos-lubusin namin, Panginoong Diyos, at gamitin namin ang aming buhay para po sa inyong karangalan. Gamitin namin ito sa kung ano ang maghahatid ng kapurihan at kalwalatian sa inyo. Huwag naming maaksaya ang anumang oras o sandali sa mga bagay na hindi po mahalaga o sa mga bagay na walang kabuluhan, kundi magamit namin ito para sa inyo lamang. Patuloy, Panginoong, gabayan niyo ang bawat isa. Ihanda niyo kami, Panginoon, sa pagsisimula ng taong ito ay mapagplanuhan at mapag-isipan naming mabuti ang lahat pa ng aming mga gagawin. Ang mga nanlalata o nanlalamya ay patibayin niyo, Panginoon. Ang mga nanghihina ay palakasin ninyo. Ang mga natatakot ay bigyan niyo ng kagitingan, ng katapangan. Ang mga nananatiling tahimik ay bigyan niyo ng boses, Panginoon. Ang mga hindi pa kumikilos ay ngayon pakilusin niyo, Panginoon. Hindi namin ito magagawa sa aming sariling kagustuhan lamang, kundi sa pamamagitan lamang ng inyong kapangyarihan at ng inyong biyaya. Kaya naman sa inyo kami nagtitiwala, Panginoon, at nawa kayo ang maghatid sa amin ng katagumpayan sa lahat ng aming mga gagawin pa, sa lahat ng aming mga layunin, sa lahat ng aming mga plano. Lahat ng ito'y para sa inyo lamang.
Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.